Nakikita ko ang geopolitika bilang isang laro sa pagitan ng iba't ibang mga manlalaro. May kanya-kanyang estratehiya at interes ang mga manlalaro at sinusubukan nilang makuha ang pinakamagandang resulta gamit ang mga ito. Kung titingnan mo sina Putin at Trump nang magkasama, malinaw na magkaibigan talaga ang dalawa. Ikaw, napakahalaga ng ugnayan sa pagitan ni Trump at Pangulong Xi. Sa tingin ko kapag nagkita at naging magkaibigan ulit ang dalawa, makikita natin ang pagbabago. Positibo ako sa relasyon ng China at United States dahil tingin ko magkaibigan sina Trump at Pangulong Xi. At sa huli, makakarating sila sa isang kasunduan na kapakipakinabang para sa parehong bansa. Si Professor Zhang Xueqin ay isa sa pinakamabilis sumikat na geopolitical YouTuber sa plataforma. Ginamit ni Professor Zhang ang game theory para hulaan ang pandaigdigang alitan at sumikat siya nang tama niyang nahulaan ang pambobomba ng Estados Unidos sa Iran ngayong taon. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang gitnang silangan ang sentro ng alitan sa mundo. Paano eksaktong ipinaliwanag ng game theory ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine at paano rin nito ipapakita na malabong sakupin ng China ang Taiwan? Gusto mo bang maintindihan ang lohika sa likod ng tunggalian ng mga makapangyarihang bansa? Ipapaliwanag ng episode na ito ang mga dahilan ng mga tunggalian sa mundo at kung paano tayo makapaghanda sa hinaharap. Tara, simulan na! Mga kaibigan, malaking karangalan kong tanggapin ngayon sa studio si Professor Zhang Xueqin mula Beijing. Professor Zhang, isa ka sa pinakamabilis lumaking channel sa YouTube. Isang kilalang Tagalob sa Geopolitika at Professor sa Beijing. Professor, maligayang pagdating sa programa ngayong gabi. Maraming salamat kaibigan, rin namin ng Cyrus, talagang. Professor, sa tingin ko, napansin ito ng maraming tao sa iyong YouTube channel ay talagang nagsimulang magkaroon ng maraming momentum. Alam mo nung inatake ng Estados Unidos ang Iran, at meron kang mga napakagandang video kung saan ginagamit mo ang game theory para hulaan ang hinaharap ng geopolitics. Ipaliwanag mo yon sa mga tagapanood at dagdagan pa tungkol sa teorya mo at paano mo ito ginagamit. Suriin ang nangyayari at hulaan ang hinaharap. Nakikita ko ang geopolitika bilang isang laro sa pagitan ng iba't ibang mga manlalaro. May kanya-kanyang estratehiya at interes ang mga manlalaro at sinusubukan nilang makuha ang pinakamagandang resulta gamit ito. Tingnan mo ang gitnang silangan. Iran, Saudi Arabia, Israel, Estados Unidos at Turkey. Ito ang mga pangunahing manlalaro at bawat panig ay sinusubukang magkaroon ng kalamangan laban sa kabilang panig. Sa pag-aaral ng kasaysayan at politika ng bawat bansa, pati ang inaakalang pinakamainam para sa kanila, mahuhulaan mo ang kanilang kilos. Yan ang ginagawa ko nitong mga taon. Kaya ko rin nahulaan na aatakihin ng Estados Unidos ang Iran. Ang ganda ng panahong makita na aatakihin ng Estados Unidos ang Iran. Ano ang tingin mo ngayon sa situation sa gitnang silangan? Tungkol sa bagong kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Gusto kong marinig ang opinion mo kasi sa tingin ko komplikado ang isyong ito. Malinaw naman sinasabi ni Donald Trump, tingnan mo, nasolusyonan ko na naman ang isa pang digmaan, 8 digmaan sa loob ng 8 buwan. Ako ang presidente ng kapayapaan. Paano mo ito nakikita? Kilala si Trump sa pagmamalabis, di ba? Sinabi niya na naabot niya ang kapayapaan sa gitnang silangan sa unang pagkakataon sa 3,000 o 500 taon, depende sa mood niya, kaya malaking tagumpay daw yon. Sa katunayan, matagal nang may digmaan sa gitnang silangan, 1,000 taon na. May mga tiyak na dahilan dito. Pangunahing dahil sentro ito ng pandaigdigang kalakalan. Kadalasan, kailangang dumaan sa gitnang silangan saan ka man sa mundo. Noong sinaunang panahon, kontrolado ng Levant ang daan papuntang Anatolia, Egypt at Mesopotamia, ang 3 pinakamayamang lugar noon. At hanggang ngayon, totoo pa rin yan. Kaya kung titingnan mo ang gitnang silangan, ito ang kumokontrol sa daan papunta sa Belt and Road Initiative ng China. Tama ba? Kaya talagang interesado ang China sa gitnang silangan. May European, India, Middle East Corridor ang Europa, habang North-South Corridor naman ang Rusya. Dumaan sa gitnang silangan ang lahat ng pangunahing ruta ng kalakalan. Kaya kung sino man ang may kontrol sa lugar na iyon, siya ang may kakayahang kontrolin ang kalakalan at mangolekta ng buwis at singil. Ang isa pang issue ngayon, syempre, ay langis China. Karamihan ng langis ng silangang Asya ay mula sa gitnang silangan. Kung magkadigmaan sa gitnang silangan, siguradong maaapektuhan ng malaki ang ekonomiya ng silangang Asya. At ang huling sangkap ay eskatolohikal na relihiyon. Kristyanismo, Judaismo at Islam. 3 pangunahing relihiyon sa mundo ay nakatuon sa gitnang silangan. May mga ekstremista sa mga tradisyong ito na naniniwalang magsisimula ang 3 digmaang pandaigdig sa gitnang silangan. Ito raw ang magdudulot ng pagbabalik ni Jesus, pagdating ng Mesiyas, o paglikha ng pandaigdigang pamahalaan
Depende sa pananaw mo sa katapusan ng mundo. Naniniwala ang mga relihiyosong tradisyon na ang gitnang silangan ang sentro ng kanilang pananaw. Sa maraming paraan, para sa kanila, may misyon silang tuparin ang mga propesiya sa Biblia. Sa susunod na 10-20 taon, ang gitnang silangan ang sentro ng pandaigdigang tunggalian dahil sa 3 dahilan. Una, dahil ito ang sentro ng global na kalakalan, dahil sa langis at eskatolohiya. Sa tingin mo ba ngayon? Paano mo hinuhulaan ang magiging relasyon ng Israel at Hamas? Sa tingin mo ba magpapatuloy ang sitwasyon ngayon na may bahagyang kapayapaan? Ibig kong sabihin, alam mo na ibalik ang mga bihag. May haka-haka na magkakaroon ng bagong pamahalaan sa Palestina. Ibig kong sabihin, malinaw na may malaking plano si Donald Trump na posibleng may kasamang malalaking pamumuhunan at pagbabago sa lugar na iyon. Sa tingin mo ba posible iyon o iniisip mo pa rin na mauulit lang ang mga kaguluhan tulad ng sabi mo kanina? Sa tingin ko lahat ay umaasang magpatuloy ang kapayapaan dahil sobra na ang dinanas ng mga Palestino nitong mga taon. Nagkaroon ng matinding gutom at pagdurusa, lalo na sa mga bata. Kaya tingin ko lahat ay nananalangin ng kapayapaan. Lahat tayo ay umaasa na magtatagal ang kasunduang ito. Pero tingnan mo, sa nakalipas na 2 taon, ito na ang ikatlong tigil putukan. Hindi talaga layunin ng Israel na panatilihin ang kapayapaan dahil watak-watak ang kanilang lipunan ngayon. Tandaan, bago Oktubre 7 malapit nang magkaroon ng digmaang sibil sa Israel. Nais baguhin ni Netanyahu ang hudikatura. May mga protesta na nilahukan ng daan-daang libong tao na nananawagan na patalsikin siya. May usap-usapan na kapag natigil ang digmaan, kapag nagkaroon ng kapayapaan, kakasuhan si Netanyahu ng korupsyon at makukulong siya. Tingnan mo, hindi talaga magkakaroon ng kapayapaan ng Israel, lalo na si Netanyahu. Mas malala pa pagkatapos ng tigil putukan, mas matindi pang sinisira ng Israel ang Gaza. Kung titingnan mo lang ang kasaysayan, kung titingnan mo lang ang teorya ng laro, napakaliit ng pag-asa na magtatagal pa ang kapayapaang ito. Sa totoo, handa na ang mga kondisyon para muling umatake ang Israel. Mahalaga sa kasunduang pangkapayapaan ang pagsuko ng lahat ng armas ng Hamas na ayaw naman nilang gawin. Grabe yon. Kaya, hindi ko alam kung gaano pa katagal magtatagal ang kapayapaang ito. Sana nga ay ilang buwan pa. Napakahalaga na makarating ang mga truck na ito sa Gaza at matiyak na maayos ang kalagayan ng mga tao na may sapat silang makakain. Maraming ekstremistang elemento sa Israel Defense Forces na ayaw ng kapayapaan. Gusto nilang matapos ang digmaan sa paraang lohikal para sa kanila na etnikong paglilinis sa Gaza. Oo, sa tingin ko, yun ang isang malungkot na katotohanan ng situation. Ibig kong sabihin, ito ay mahusay na naitala kasama si Netanyahu na tiyak na gustong pahabain ang digmaan dahil nahaharap siya sa mga kasong katiwalian. Maging maraming tao ang nag-iisip na alam na niya na mangyayari ang Oktubre 7. Maganda ang depensa ng Israel kaya marami ang nagtatanong kung paano hindi nila nakita o nahulaan ang pag-atake. Maraming tao ang nag-iisip na posibleng hinayaan pa nga ni Netanyahu na mangyari ito dahil muli nitong pinayagan siyang ipagpatuloy ang digmaang ito. At tiyak na naalis din ang attention mula sa mga kasong corruption at posibleng pagkakakulong niya. Kaya ito ay isang situation na kailangan talaga nating patuloy na bantayan. Professor, gusto kong pag-usapan ang pinakamahalagang labanan na nakita natin. Alam mo nitong mga taon, lalo na ang Russia-Ukraine, ang epekto nito sa Europa. Nakita natin. Malinaw na nadamay ang Estados Unidos bilang pangunahing taga-suporta ng NATO pero kamakailan nakita natin ang kakaibang dinamika kay Trump. Alam mo na ngayon sinasabi niya na Europa, kayo na lang ang bahala. Alam mo, kailangan ninyong ipagpatuloy ang pagpopondo sa digmaang ito. Ibahagi mo ang opinion mo tungkol sa Russia-Ukraine. Malaya kang bumalik kahit gaano kalayo, pero gusto ko lang mas maintindihan. Sigalot na ayon sa pananaw mo gamit ang game theory. Oo. Kaya ayon sa game theory, wala talagang ibang pagpipilian ng Russia kundi salakayin ng Ukraine noong 2022. At ang dahilan ay ang pagpapalawak ng NATO, tama? Kaya't parang pinalilibutan ng NATO ang Russia. Ang Ukraine ay isang pulang linya. At sa tingin ko, napakatiyagan ng Russia sa NATO sa loob ng maraming taon. Pero ang huling hakbang ay noong 2014 ang kudeta sa Malen, kung saan napatalsik ang gobyerno ng Ukraine sa pamamagitan ng isang kudetang sinuportahan ng CIA. At mayroon kang mga agresibong grupo sa rehiyon ng Donetsk na sinusubukang linisin ng lahi ang mga Ruso mula sa lugar na iyon. At kaya malinaw na ipinahayag ito ni Putin. Pumasok siya sa Ukraine para ipagtanggol ang mga etnikong Ruso na humihingi ng tulong. At kung titingnan mo ang nangyayari sa Ukraine, karamihan sa mga mandirigma sa unahan
ay mga etnikong Ruso na sa Ukraine na lumaki at namuhay buong buhay nila. Kaya naman lumalaban talaga sila para sa kaligtasan at seguridad ng kanilang mga pamilya. Kaya't iyon ay isang bagay na kailangan nating tandaan, na ang Russia ay talagang naudyok sa digmaang ito ng NATO. Kailangan din nating tandaan na sa totoo lang, ang Russia ay matagal nang nakikipaglaban sa NATO. Ibig kong sabihin, mga tropang Ukrainian ang naroon, pero tingnan mo ito. Ang pondo ay mula sa NATO. Ang teknolohiya ay mula sa NATO. Mga special forces, utos at kontrol ng NATO, pati target ay NATO. Hindi mga Ukrainian ang nagpapasabog ng tulay sa Crimea dahil kulang sila sa teknolohiya at kaalaman. NATO ang gumagawa nito. Hindi mga Ukrainian ang sumabog sa Nord Stream pipeline. Sinisi sila pero siguradong hindi sila ang gumawa. Kaya nitong mga nakaraang taon, patuloy na nakikipaglaban ang Russia sa NATO. Kung titignan mo ang nangyayari sa Ukraine, nananalo ang Russia sa digmaan. Pinapakita nito na papel na tigre lang talaga ang NATO. At sa tingin ko, malaking bahagi nito ay dahil ang mga Ruso ay lumalaban para sa kanilang sibilisasyon, ang mga Ruso ay lumalaban para sa kanilang bayan, para sa inang bayan. At ang NATO ay naging isang labis na namamayaning burokrasya. At hindi ito gaanong popular kahit sa Europa. Tungkol sa nangyayari sa pagitan ni Trump at NATO, sa tingin ko ay napakasimple lang. Sa palagay ko, hindi pa patay ang imperyo. May dolyar. 37 trilyon utang ang Amerika. Kaya di na nito kayang pondohan ang mga digmaan. Kaya gusto nitong ang NATO ang lumaban para sa kanila. Isa pang paraan ng pagsasabi nito ay ganito. Ang nakita natin ay mabilis na naging isang estado ng mafia ang Amerika nitong mga nakaraang taon. Isang imperyo ito ng mafia na nangingikil sa mga kaalyado. Nagpunta si J.D. Vance sa Europa at sinabi, "Hoy mga pare, magsimula kayong magtrabaho ng totoong trabaho." Sawang-sawa na kaming mga Amerikano sa pagliligtas sa sarili namin at ganyan ang ugali ng administrasyon ni Trump. Hindi ibig sabihin matatapos na ang digmaan sa Ukraine. Ngayon lang inaasahan ang mga bansang Europeo na magbayad ng gastos. Dapat silang magbayad ng hindi bababa sa 3% ng kanilang gross domestic product. Kailangan nilang bumili ng lahat ng mamahaling sandata mula sa Amerika. Sa huli, magre-recruit ang iba ng sundalo at ipapadala sa Ukraine para mamatay. Ngayon, ang talagang mahalagang tandaan ay sa huli, ang digmaang ito ay walang pag-asa at walang saysay. Hindi mo kayang talunin ng Russia sa labanan laban sa Ukraine. Sobrang dami nilang kalamangan. At sa huli, may mga sandatang nuklear ang Russia. Kaya hindi mo pwedeng itulak ang Russia ng sobra. Walang saysay ito dahil di naman tinatakot ng Russia ang Europa. Gusto lang nitong tiyakin ang sariling seguridad. Kaya bakit mo ipinapadala ang Europa para mamatay sa Ukraine nang wala namang malinaw na dahilan? Sa tingin ko, magdudulot ito ng matinding alitan sa politika sa Europa. Maaaring maganap ang malalaking kaguluhang sibil sa Europa sa loob ng 5 taon dahil sa pagsubok ng NATO na mag-recruit ng sundalo at pagtanggi ng mga kabataang lalaki na sumali. Oo, nakikita ko talaga ang magiging kinabukasan niyan dahil ironically, nandito ako sa Estados Unidos at malapit lang talaga kami sa United States base nakatira. Sa totoo, nakausap ko ng maraming tao dito. Palagi kong naririnig na ang Ukraine ang pinakamagandang senaryo para sa atin dahil nakakalaban natin ng Russia nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng mga Amerikano. Walang tropang Amerikano sa lupa, kaya ito ang pinakamagandang senaryo. Pero lagi kong sinasagot, paano naman ang mga Ukrainians? Paano naman yung mga taong ito na nilalagay sa panganib ang buhay nila, namamatay at talagang pinapatay, at mga kabataang lalaki na napipilitang umalis sa murang edad? Sa tingin ko, ang United States o isang kaalyadong Europeo ang humiling kay Zelensky na ibaba ang edad ng mga nire-recruit na sundalo. Sabi nila, dapat ibaba mula 21 sa 20 para mas maraming sundalo ang sumali sa digmaan. Kaya ibig kong sabihin, napakahirap isipin sa isang banda na nasa Estados Unidos ka at maririnig mo, oh maganda ito para sa Amerika. Nakakalaban natin ang Russia nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay natin. Hindi talaga iniisip ang buhay ng mga Ukrainyano at Ruso na nawawala. Tama ka, walang saysay at kwenta ang digmaang ito. Tingnan mo, ibig kong sabihin parang wala nang kinabukasan ng Ukraine. Tapos na ang Ukraine bilang isang bansa. Sige, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit. Unang punto ay ang dami ng nasawi sa Ukraine, na tinatayang nasa 1 hanggang 2 milyong lalaki. Yan ang kinabukasan ng Ukraine. Pangalawa, milyon-milyong mga Ukrainian ang tumakas palabas ng bansa bilang mga refugee. Naghahanap sila ng kanlungan sa kanluran at hindi na babalik dahil wala nang kinabukasan para sa kanila. Tama ba? At ang isa pa, hati ang Ukraine sa kanluran at silangan. Ang silangang Ukraine ay historical na Ruso, ang kanlurang Ukraine ay tradisyonal na bahagi ng Poland. At ang totoo, interesado lang si Putin sa silangang Ukraine dahil etniko itong Ruso, pero dahil din doon matatagpuan ang lahat ng yaman at agrikultura.
Kapag nakuha ng Russia ang Donetsk, matatapos na ang digmaan. Hindi kayang tumayo mag-isa ang kanlurang Ukraine dahil wala itong sariling agricultural at industrial na yaman. At ang mangyayari ay magiging isang welfare state ang kanlurang Ukraine para sa mga Europeo. Ayoko man, pero isinakripisyo talaga ng mga Europeo ang Ukraine sa digmaan. Ang desisyon ng Ukraine na labanan ng Russia ay tila isinumpa ang bansa. Sa tingin ko, tama ka sa pagsusuring ito, Professor, tungkol ito sa naririnig natin sa mainstream media. At ang tiyak nating narinig mula sa gobyerno ng United States ay halimbawa itong domino theory na ito. Talagang ganyan nga na si Putin ay may mas malalaking plano. Kapag bumagsak ang Ukraine, susunod babagsak ang Western Europe. Sa tingin ko, parang digma ang Vietnam ito kung saan sinabi ng United States na kapag nanatiling komunista ang Vietnam, kakalat ang komunismo sa buong Asia. Hindi natin nakita yon. Tiyak yon ay pahintulot para pumasok ang mga Amerikano sa Vietnam. Nakikita mo ba? Ibig kong sabihin, suriin mo ang mga komentong ito mula sa gobyerno ng United States. Ito ba ay sinusubukan lang nilang ibenta ang digmaang ito at gumawa ng pahintulot mula sa mga taga-kanluran? Tingnan natin ang katotohanan. Noong bumagsak ang Soviet Union at Berlin Wall, nangako ang mga Amerikano sa mga Ruso na hindi palalawakin ang NATO o gagamitin ang pagbagsak ng Soviet Union para palawakin ang sakop nito. Sa buong Europa, nilabag ng Amerika ang mga pangakong ito. Yan ang unang katotohanan. Tama. Katotohanan bilang dalawa, paulit-ulit. Ilang beses nang ipinahayag ni Putin sa mga Amerikanong presidente ang kagustuhan niyang sumali sa NATO. Kung ang NATO ay isang depensibong alyansa, kung ito ay isang alyansa na nakabase sa kapayapaan, gusto ng Russia na maging bahagi niyon. Ang anumang sigalot ay aayusin natin sa loob ng NATO na laging tinatanggihan ng mga United States President. Iyan ang pangalawang katotohanan. Ang ikatlong katotohanan ay ang patuloy na paglawak ng NATO na may 32 miyembro na ngayon. Bagaman matagal nang bumagsak ang Unyong Sobyet, 32 na ang miyembro ng NATO, sinasabing magiging ika-33 miyembro ang Moldova. Ito ang tatlong katotohanang hinarap natin sa nakalipas na 23 taon matapos bumagsak ang Berlin Wall. Matapos mabuwag ang Soviet Union, tuloy-tuloy na lumawak ang NATO malapit sa Russia kahit matiyaga ang Russia. Nakikita mo kung ano ang nangyayari sa epekto ng tag-init ng Russia, di ba? Georgia, Armenia, Azerbaijan. Parang determinado ang NATO na palibutan ng Russia para lang protektahan ang sarili nitong soberanya, para lang protektahan ang sakop ng impluensya nito, para lang protektahan ang sariling pagkakaisa sa loob. Kaya kinailangan kumilos ng Russia. May saysay naman talaga yon. So paano mo nakikita na matatapos ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine? Ang ibig kong sabihin, sa tingin mo ba matatapos na ito sa lalong madaling panahon? Sa tingin ko, base sa datos na nabanggit mo na rin at nakita na rin ng maraming military analysts, ang Russia ang nananalo sa labanan. Ngayon, digmaan ito ng pag-ubos ng lakas kung tatanggalin mo ang emotion at titingnan lang ang realidad at mga numero. Malinaw na maraming nasawi at maraming nasayang na mga yaman pero may kalamangan talaga ang Russia. Sa tingin mo ba susubukan itong lutasin ni Pangulong Trump? Sabi niya kilala siya sa linyang sa unang araw pa lang matatapos ko na ang digmaan na ito. Malinaw na hindi iyon nangyari. Sa tingin mo ba matatapos ito sa loob ng 6 na buwan o 1 taon? O magiging isa na namang walang hanggang digmaan? Ano ang pananaw mo rito? Ako, nakausap mo na ang karamihan sa mga military analyst. Gaya ng sabi mo, talo na ang digmaan. Nakamit na ng Russia ang dominasyon sa labanan. Pati na rin ang pagiging dominante sa himpapawid. Ang mga sundalo nila ay napakadisiplinado, mataas ang kanilang morale, at napakamalikhaing mag-isip. Kung papanoorin mo ang mga online na panayam ng mga sundalong nasa unahan ng Russia, makikita mong napakadisiplinado sila. Gusto nilang tapusin ito at mataas ang motibasyon nila, kabaligtaran sa mga Ukranyano. Napakataas talaga ang antas ng desisyon ng mga Ukranyano. Sa tingin ko, pinakamainam para sa Ukraine na tanggapin ang mga pagkatalo. Sa kasamaang palad, sa geopolitika, at lalo na sa game theory, may tinatawag na sunk cost fallacy. Tama ba? Pumunta ka sa kasino, nanalo ng 10,000, pero sa huli natalo ka ng $1,000,000. Di ka na makakaalis dahil sa sunk cost fallacy. Kailangan mong bawiin. Ganyan din ang sitwasyon ng mga Europeo. Naipit na sila sa $1,000,000,000 sa Ukraine. Nangako ang Ukraine sa mga Europeo, lalo na sa Briton, ng lahat ng rare earth minerals at kayamanang hindi pa nagagalaw sa bansa. Magiging ganap na pagkawala ng tiwala kung susuko ang NATO ngayon. Kaya, batay sa ilang maling paniniwala tungkol sa gastos sa kasamaang palad, maaari nating asahan na magtatagal pa ang digmaang ito. Mahalagang maintindihan na kahit na nanalo ang mga Ruso sa digmaan, mabagal silang lumaban. Dahil sa trench artillery warfare ng mga Ruso,
kailangan mong ilipat ang mga artillery sa tamang pwesto. Pero, hindi rin alam ng marami na sinusubukan ng Rusya na bawasan ang namamatay na sibilyan at sundalo nila at iwasan ang pinsala sa mahalagang infrastruktura ng sibilyan hanggat kaya. Naniniwala pa rin silang bahagi ito ng Rusya at nais nilang bumalik ang mga tao para muling buuin ang kanilang buhay dito. Kailangang ayusin ng Rusya ang pamumuhay dito, kaya magkakaroon sila ng problema sa pamamahala pagkatapos ng digmaan. Dahil dito, naging maingat, sistematiko at mabagal ang Rusya sa prosesong ito. Pero sa kasamaang palad, nagbibigay ito ng oras sa mga Ukrainyano at sa NATO para magtipon muli. Kaya ang iniisip ko na mangyayari ay dahan-dahang usad ang Rusya. Laging nananawagan ng kapayapaan sina Putin at Trump at pagpapatigil ng patayan. Dahil sa maling paniniwala sa gastos at akala ng mga Europeo na maaari pa silang manalo sa digmaan, nagtayo sila ng bagong mga linya ng depensa. Sa tingin ko, sa Odessa mangyayari ang huling labanan at dito malalaman ang kapalaran ng Ukraine. Sinabi ni Putin at ng kanyang mga general na Odessa ang huling layunin. Kapag nakuha ng Russia ang Odessa at silangang Ukraine, magiging landlocked ang Ukraine at makokontrol nila ang daanan sa Black Sea. Kaya ang Odessa ang pangunahing layunin ng mga Ruso. Alam ito ng NATO at ang NATO ay maglalaan ng maraming resources sa Odessa. Kaya inaasahan kong sa ilang taon, dito ang huling labanan. Pero sa kasamaang palad, dahil gumagamit ng artillery warfare ang Rusya, at dahil matigas ang ulo ng NATO, magtatagal talaga ang labanang ito. Oo. Sa tingin ko rin, siguradong yan din ang sinasabi ng maraming analyst. Sa tingin ko ay naging labanan na ito ng lakas. Mukhang yan ang mangyayari. Interesante rin ang ideya tungkol sa Odessa. Nauunawaan ko kung bakit yun ang sinabi ni Putin at kung bakit yun ang layunin niya. Professor, nais kong puntahan ngayon ang pinakamahalagang ugnayang geopolitical sa mundo. Tiyak na China at Estados Unidos ito, hindi na uubos ang makabagong balita ngayong taon. Kasi 2025, malinaw na maaari tayong bumalik kahit sa isang kwento. Una kong nabalita ang DeepSeek nung early 25, talagang kamangha-mangha yun. Talagang ipinapakita mo sa maraming Amerikano na wow, ang China ay kayang mag-imbento ng ganitong kamangha-manghang teknolohiya na kapantay ng Estados Unidos sa maraming aspeto at sa totoo lang, mas magaling pa kaysa sa OpenAI sa maraming modelo. Pinag-uusapan din natin ang ugnayang pangkalakalan. Malinaw na si Donald Trump ay nagpasimula ng malaking digmaang pangkalakalan laban sa buong mundo, hindi lang sa China, noong araw ng kalayaan noong Abril. Nakita natin ngayon na ang lumalalang situation na nagresulta sa mga control sa pag-aangkat at pag-export ng rare earth minerals mula sa China na malinaw na nangunguna sa pagprosesong mga ito. Professor, ano po ang pangkalahatan ninyong opinyon tungkol sa relasyon ng Estados Unidos at China? Gusto kong marinig ang iyong teorya at kung paano mo tinitingnan ang relasyong ito sa pamamagitan ng iyong mga mata. Sa totoo lang, ayokong ulitin ito. Pero ang Amerika ay umaasta na parang isang estado ng mafia. Sa mga nakaraang taon, laging binubuli ng Amerika ang China at naglalagay ng iba't ibang restriksyon sa semiconductors at teknolohiya. Sa blockade ng rare earth minerals, malinaw na sinasabi ng China sa Estados Unidos na hindi na ito magpapalampas ng pambubuli. Yun lang ba talaga ang paraan para harapin ang nambubuli? Kailangan mo siyang suntukin agad bago pa siya magsalita. Pero sa tingin ko parehong nakatuon ang dalawang panig sa kapayapaan at kasaganaan. Sa tingin ko sa huli ay magkikita sina Trump at Pangulong Xi. At mukhang magtatagpo sila sa katapusan ng buwang ito sa South Korea. Para sa akin, maganda ang ugnayan nila sa isa't isa. Makikita mong magkaibigan talaga sina Putin at Trump. At kung titingnan mo lang ang mga video ni na Trump at Pangulong Xi na magkasama. Noong unang termino ni Trump, nang bumisita si Pangulong Xi kay Trump, ipinakilala ni Trump si Pangulong Xi sa kanyang pamilya. At ang kanyang mga apo ay nag-aaral ng Mandarin. Marunong silang magbigkas ng tong poetry. Samantalang ako, hindi ko kaya yon. Kaya sa tingin ko napakahalaga ng ugnayang personal sa pagitan ni Trump at ni Pangulong Xi. At sa tingin ko kapag nagkita na ang dalawa at nagsimula na silang, kung magkaibigan ulit tayo, sigurado akong magkakalapit tayo muli. Positibo ako sa relasyon ng China at United States dahil magkaibigan sina Trump at Pangulong Xi. At sa huli, makakahanap sila ng solusyon na kapakipakinabang para sa parehong bansa. Sa totoo lang, pareho tayong positibo ang pananaw. At it is yung bagay na palagi kong pinag-uusapan sa aking teorya. Naniniwala ako na ang Estados Unidos at China pagdating sa ugnayang pangkalakalan ay napakahalaga talaga. Maraming aspeto kung saan umaasa ang dalawang ekonomiya sa isa't isa.
Gumugol din tayo ng 50 taon sa pagbuo ng isang kahangahangang relasyon sa China at malinaw naman kahit mula sa pananaw ng Estados Unidos. Malaki ang naging benepisyo natin sa pag-recruit ng mga kahangahangang isipan at matatalinong tao mula sa China para mag-aral sa ating mga universidad. Binig maging naturalisadong mamamayan ng United States. Magtayo ng pamilya, negosyo at isabuhay ang pangarap ng Amerika. Malinaw na ang Amerika ay itinayo sa immigration. Kagaya mo, hindi ba? Marami tayong kwento ng tagumpay mula China. Kaya sinasabi ko rin na naniniwala ako na may malaking potential para sa dalawang bansang ito. Paano mo tinitingnan ang kalakalan? Pasensya na ayokong mang-abala pero alam mo naman ito, di ba? Naiintindihan ko na pinalalaki ng media ang tunggalian ng China at United States pero kung Amerikano ka, alam mo ito, di ba? Kung isa ka lang Amerikanong nasa China, mahal ng mga Chino ang mga Amerikano, sobrang palakaibigan ng mga Chino sa mga Amerikano. Ganoon pa rin hanggang ngayon. Malalim ang respeto ng mga Chino sa inobasyon ng Amerika, pati na rin sa ugali ng mga Amerikano pagdating sa trabaho. Hanggang ngayon, milyon-milyong pamilyang Chino ang nais ipadala ang kanilang mga anak sa Amerika para maranasan ang American Dream at mag-aral doon. Sa itaas, malakas ang relasyon ni Pangulong Trump at Pangulong Xi, pero sa ibaba, sa karaniwang Amerikano. Sa mga Chino, may tunay na pagkakaibigan at respeto. Sangayon ako sa iyo. Nakakatuwa ito. Unang beses akong pumunta sa China noong 2007 at madalas akong tinatanong, kumusta ang maging Amerikano sa China? Ano ang mga karanasan mo ron? Sabi ko na sa 18 taon kong pagpunta sa China, wala akong masamang naranasan. Karaniwan bilang matangkad na puting dayuhan sa China, tinatanong ako, saan ka galing? At tuwing sumasagot ka ng Amerika, Mego, palaging, magaling ang Amerika, palaging nakakatuwa at nakakaaliw. Kaya 100% akong sang-ayon sa sinabi mo dyan. At sa tingin ko gusto ko ring malaman ng mas maraming tao tungkol dito. Naging lalo pang interesante nang simulan ang pagbabawal sa TikTok. Dito sa United States, isang araw lang nagbago ang TikTok at maraming Amerikano ang nadismaya. Pumunta sila sa Xiaohongshu at talagang nag-download ng totoong Chinese na app. Hindi ito nakakagulat dahil kitang-kita mong milyong Amerikano at Chino ang nakikipagpalitan. Palagi kong sinasabi mahalaga para sa mga Amerikano na maranasan ang China. Kung maaari lang talaga silang pumunta sa China at maranasan ito, magkakaroon sila ng ibang pananaw kumpara sa anumang nakita nila sa ating media. At malamang mapapansin din nila kung gaano kabait ang mga Chino at kung gaano sila ka-welcoming. Maligayang pagdating sa China. Salamat sa pagpunta dito. Nakakatuwang nandito ka. Hinuhulaan kong iyon ang isa sa magiging resulta ng pagpupulong ni na Pangulong Trump at Pangulong Xi. Iaanunsyo nila ang pakikipagtulungan para magdala ng mas maraming Amerikano sa China at Chino sa Amerika. Ang palitan ng mga tao ang pundasyon ng matatag na ugnayang geopolitikal. Tama ka. Mahalaga ang palitan ng tao. Sang-ayon ako. Balik tayo sa usapan. Madalas nating marinig sa kanluraning media na ang China ang pinakamalaking banta sa demokrasya ng Amerika. Alam mo, ang gobyerno ng China gusto nilang makapasok at maging numero 1 sa Amerika at buong mundo. Ibig kong sabihin, ito talaga ang araw-araw na mensaheng naririnig namin sa Estados Unidos. At ito rin talaga ang nagbigay inspiration sa akin para gumawa ng YouTube channel. Kasi sabi ko, tingnan mo, hindi ito ang intention ng China. Alam mo, may 1.4 bilyong tao ang China, si Pangulong Xi at ang gobyerno. Marami na silang sariling mga problema. Malaking responsibilidad ang humarap sa maraming tao. Ano ang palagay mo tungkol sa tunggalian na ito at sa kakaibang relasyon ng United States at China? Tingnan mo, ayokong maging siniko. Pero ang totoo, meron kang 1% sa Amerika na talagang tiwali. Nagagawa ng iba't ibang uri ng maling dialektika para protektahan ang sarili nila. Tama ba? Para ilihis ang pansin ng tao, nagdurusa ang mga Amerikano sa malaking hindi pagkakapantay-pantay ng yaman at katiwalian sa Washington. Hindi na gumagana ang gobyerno para sa mga Amerikano. Yan ang dapat ikabahala at isipin ng mga Amerikano kung paano gawing mas responsive ang gobyerno. Ito ang realidad. Nakatira ka sa Amerika. Laging pinoprotektahan ng Amerika ng 2 karagatan. Isa itong kuta, isang kontinental na kuta, at taglay nito ang lahat ng yaman na maaaring kailanganin. Ang mga Amerikano ay masisipag, talentado at determinado. Kung palalayain mo ang negosyanteng lakas ng mga Amerikano at aalisin ang burokrasya, hindi pagkakapantay-pantay at korupsyon, magiging di matatalo ang Amerika. Walang makakalaban sa pinakamataas na kapangyarihan ng Amerika. Maganda ang sinabi mo, Professor. Gusto ko yan. Mag-usap tayo. Sa tingin ko, ang pinakamalaking posibleng problema ay marahil ang isla ng Taiwan. Sa palagay ko,
Kadalasan nating naririnig na umiikot sa Taiwan ang relasyon ng United States at China dahil ito agad ang nababanggit. Sa palagay ko, sinabi ni John Lai kay Pangulong Nixon, maraming pwedeng talakayin na polisiya pero para sa amin, pinakamahalaga ang pagkilala nyo sa Taiwan bilang bahagi ng China sa ilalim ng One China Policy na pundasyon ng United States-China relation. Madalas din nating marinig na pinalalakas ng China ang militar nila. Ang 2026 ang taon, ang 2027 ang taon na ilulunsad nila ang pag-atake laban sa Taiwan, pilit nilang kukunin ang isla. Malinaw na magdudulot ito ng tensyon sa relasyon ng United States at China. Pero paano mo tinitingnan gamit ang game theory ang situation ng Taiwan at paano nito naapektuhan ang relasyon ng United States at China? Mula sa pananaw ng game theory, hindi matalino ang sakupin ng Taiwan. Talakayin natin kung bakit. Unang dahilan, napapaligiran ng kaaway ang China sa silangang Asya. Ang Hapon, Rusya at India ay matagalang banta sa geopolitika ng China, Amerika. Sa huli, malayo ito sa Pasipiko. Sa game theory, gusto mo ang Estados Unidos. Kung China ka, gusto mong nasa silangang Asya ang United States para mabalanse ang ibang banta. Paano kung umalis ang Estados Unidos? Ngayon, kailangang muling buuin ng Hapon ang kanilang militar. Sa kasaysayan, sila ang may pinakamalakas na militar at hukbong dagat sa silangang Asya. Kung palalayain mo ang Hapon, makokontrol nito ang lahat ng tuwid at rutang pangkalakalan. Lalo na ang Strait of Malacca. Malaki ang inaasahan ng China sa kalakalan ngayon at umaangkat sila ng 1/4 bahagi ng pagkain mula sa ibang bansa. Kung buuin muli ng Hapon ang hukbong dagat at i-blockade ang China, mapapahamak ang China. Nagkokompetensya ang India at China para sa kontrol ng Himalayas at Tibetan Plateau. Mahalagang pinagkukunan ng sariwang tubig. Magkatabing may mahabang hangganan ang Russia at China. Ilang bahagi ng malayong silangan ng Siberia, na dating teritoryo ng China, ay ipinakitang agresibong kinuha ng Russia. Sa pananaw ng game theory, kung ikaw ang China at umalis ang Estados Unidos, haharap ka sa tatlong banta at agad magbabago ang geopolitical na tanawin ng silangang Asya. Ayaw mong umalis ang Estados Unidos dahil gusto mong manatili itong puwersang nagbabalanse para mapanatili ang balanse. Dapat nating tandaan, problema rin ang Hilagang Korea dahil binabago nito ang kasalukuyang sitwasyon. Nagpapadala ang Hilagang Korea ng mga sundalo sa Ukraine para sanayin sila at gusto ng Hilagang Korea na palakasin ang kanilang arsenal. Gusto nilang palakasin ang kanilang militar. Bakit? Dahil mahirap ito at na-blockade sila mula sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Sa game theory, kung ikaw si Hilagang Korea, gusto mong maging pasaway na estado. Gusto mong maging masamang gumaganap dahil doon ka nabibigyan ng insentibo. Sa pagiging masamang gumaganap, halimbawa, isipin na sinabi ng Hilagang Korea sa Timog Korea, kung hindi nyo kami babayaran ng dolyar, 1 bilyon taon-taon bobombahin namin ng Seoul at sisirain ang 9% ng Timog Korea. E di nagkakaroon din ng problema ang China dahil ayaw ng China na maging ganito si Hilagang Korea na parang pasaway na gumaganap sa Timog Silangang Asya, kaya mas nakikinabang ang Estados Unidos at China kung nagtutulungan sila kaysa sa nagkakalaban sila sa isa't isa. Kaya, kung titingnan sa pananaw ng game theory, kontento ang China sa kasalukuyang kalagayan. China. Kung umalis ang Estados Unidos, kailangang maging hegemon ng China at mag-invest ng malaki sa militar, lalo na sa hukbong dagat. Magdudulot ito ng mga alitan sa mga kalapit bansa nito, na magpapagulo sa ekonomiya nito, na magpapababa ng kasaganaan para sa mga mamamayan nito. Una, ang Partido Komunista, higit sa lahat, ay nag-aalala sa pagpapanatili ng kapayapaan at kasaganaan para sa mga tao nito. At iyon ang pangunahing layunin nito sa geopolitika. Hindi ito interesado sa pagiging hegemon. Hindi ito kailanman naging interesado sa pagiging hegemon. Pangalawa, ang pagsalakay sa Taiwan ay magiging magastos. Tandaan, ang industrial na base ng China ay nasa baybayin kaya kayang sirain ito ng hukbong dagat ng Amerika sa loob ng 24 na oras. Bakit mo pabibigyan ng dahilan ang mga Amerikano para gawin ito? Nakadepende ang ekonomiya ng China sa pandaigdigang kalakalan, kaya mahalaga ang imahe nito sa ibang bansa. Bakit kailangang magmukhang palaaway? Hindi naman itinuturing ng mga Taiwanese ang China na banta, at ayaw din nilang ideklara ang kalayaan. Masaya ang mga tao sa Taiwan sa kasalukuyang kalagayan. Sa ngayon, malaki ang benepisyo ng Taiwan mula sa ugnayan nila sa China pagdating sa kalakalan. Kaya tingnan mo, kung ikaw ang China at nag-aalala ka tungkol sa kalayaan ng Taiwan, marami kang ekonomikong impluensya na pwede mong gamitin. Bakit mo gagamitin ang militar na delikado, hindi epektibo, at maaaring magdulot sa iyo na ituring kang isang paraya na bansa? Kaya, mula sa pananaw ng game theory,
Hindi man lang isinasaalang-alang ng mga policymaker ng China ang posibilidad ng pagsakop sa Taiwan. Oo, Sang-ayon ako. Sa tingin ko, halos pareho ang mga rason na yan sa pagsusuri namin sa channel at wala talagang saysay. And sa tingin ko, isa pang mahalagang bagay na maaring hindi maintindihan ng maraming taga-kanluran ay para sa 1.4 bilyong mamamayang Chino, tinuturing nilang mga kapitbahay at kapatid ang mga taga-Taiwan. Para sa kanila, nagkakaisa na ito, mga probinsya na at magkakapatid na talaga sila. Hindi ko iniisip na basta nilang bobombahin ng Taipei siya papatayin ng mga tao. Hindi iyon makatuwiran para sa mga Chino na likas na mapayapa. Siguradong gusto nila ng kapayapaan at kasaganaan. Gusto ko rin ang sinabi mo tungkol sa pamahalaang Chino, kapayapaan at kasaganaan para sa bansa at mamamayan. Iyan ang pangunahing layunin, hindi para maging hegemon, hindi para gusto naming maging numero uno. Tungkol ito sa paglilingkod at paglikha ng mas mapayapa at balanseng lipunan at sana ay patuloy itong umunlad sa paglipas ng panahon. Professor Jiang Shueqin, malapit nang matapos ang panayam natin at marami akong natutunan sa iyo. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking banta sa hinaharap dito? Madalas nating marinig sa balita na maaring magsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig or ito na ang susunod na mangyayari sa mundo. Sa tingin mo, ano ang laban na yon? Ano ang mga inaalala mo sa hinaharap? sa tingin ko, sa maikling panahon, ang mga geopolitical na labanan ay isang issue. Palagay ko, magiging mainit na punto ang Ukraine at gitnang silangan. Para sa akin, pinapalabis lang ang Venezuela. Hindi ko naman akalaing magpapadala ng sundalong Amerikano doon. Gusto nila ng pagbabago ng pamahalaan, pero gagamit sila ng mga lihim at aninong paraan para itulak ang pagbabago ng pamahalaan. Kaya sa tingin ko, ang dalawang pangunahing posibleng pagsiklab ng tensyon sa susunod na 10 taon ay Ukraine at gitnang silangan. Pero bukod doon, ang ikinababahala ko ay isang malaking heopisikal na pag-unlad. Para sa akin, napakaswerte ng sangkatauhan sa nakaraang 200 taon. Nagkaroon tayo ng magandang panahon, nakaiwas tayo sa malalaking sakuna. Kung titingnan mo lang ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa malawakang pananaw, karaniwan ang mga panahon ng yelo, kaya sa tingin ko, papalapit tayo sa isang panahon ng yelo. Sa tingin ko dapat mag-alala ang tao dahil mas mapanira ang pagbabago ng panahon kaysa digmaan. Sa totoo lang, mula sa pananaw ng kasaysayan, may usapan tungkol sa polar magnetic shift. Kaya, paminsan-minsan, ang Hilaga at Timog Pole, nagpapalit sila ng axis. Kaya ang Hilaga napupunta sa Timog, ang Timog. At ito ay nagdudulot ng iba't ibang uri ng anomalya, iba't ibang uri ng kalamidad, pagbaha, lindol, lahat ng iyon masasabi ko. Ang pinakamalaking alalahanin ay paano natin mahihikayat ang sangkatauhan na magkaisa laban sa ating mga karaniwang kaaway, na kung paano gawing mapayapa at masagana ang planetang ito para sa lahat. Dahil sa mga heopisikal na pangyayaring ito, talagang darating sila. Bahagi na ito ng kasaysayan at ganito gumagana ang daigdig. At ang tanging paraan para malampasan natin ito ay ang magtulungan tayong lahat. Sa tingin ko, perpektong paraan iyan para tapusin kasi madalas ko rin itong sinasabi kapag napag-uusapan ng United States at China. Alam mo, kapag nagtutulungan ng United States at China, panalo ang buong mundo at palalawakin ko pa yan. Siyempre, sa bawat rehiyon sa mundo, tama, isa lang ang planeta natin. Tama na binanggit mo ito, lalo na ang pagbabago ng klima at panahon at ang posibleng epekto nito. Isang sakuna para sa hinaharap. Professor Jiang Shueqin, gusto kong magpasalamat sa iyo sa pagdalo sa aming palabas at umaasa akong muli kitang ma-interview sa hinaharap. Sa tingin ko talagang nakaka-inspire ang ating usapan ngayon. Ibig kong sabihin, malaking tagahanga ako ng ginagawa mo. Mahalaga ang ginagawa mo dahil pinapalapit mo ang ugnayan ng Estados Unidos at China. Alam mo, gaya ng alam ng lahat, ito ang pinakamahalagang relasyon. Kung magtutulungan ng China at Estados Unidos, posibleng maresolba ang maraming issue. Sa tingin ko, kapag naayos ni na Trump at Pangulong Xi ang relasyon nila, posible ito. Napakahalaga ng papel ng China sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Ukraine at sa gitnang silangan. Kaya, sa tingin ko napakahalaga para sa mga Amerikano at Chino na panatilihin ang pag-uusap at lalo na ang magkita at makilala pa ang isa't isa. Oo. Sang-ayon ako dyan, sang-ayon talaga ako dyan. Well, Professor Jiang Shueqin, nagpapasalamat ako sa iyong oras at maraming salamat sa paglalaan ng panahon para sa amin. Ilalagay ko yung link ng YouTube channel mo na mabilis lumago. And meron ka rin kamangha-manghang Discord community at mahusay na Substack. Ilalagay namin ang mga link sa ibaba para makasunod lahat. Salamat sa oras at sa magandang pag-uusap. Sana nagustuhan ninyo ang pag-uusap natin kay Professor Jiang. Tulad ng napagkasunduan namin, magiging mas mabuting lugar ang mundo kung ang mga pangunahing bansa tulad ng United States at China ay makakahanap ng paraan para magtulungan.
Gusto ko ang mga pananaw ni Professor Zhang tungkol kay Pangulong Trump at Pangulong Xi at ang katotohanang may malaki silang respeto sa isa't isa. Sana magdulot ng positibong pagbabago para sa relasyon ng United States at China pati na sa mundo ang pagpupulong ng dalawang leader sa pagtatapos ng buwang ito. Pero anuman ang mangyari sa hinaharap, siguraduhing i-follow ang aming channel para manatiling updated sa mga pagbabago sa mga global flashpoints na ito. Kung interesado ka sa mga pananaw ni Professor, nasa description ang link ng kanyang mga gawa. Salamat sa inyong suporta at inaabangan namin kayong muli sa susunod na episode.